Magkakamot lang Yun. ako ng magkakamot lang ako Ayun, ng konti okay. para makita niyo yung diamond sa kamay ko tsaka yung Hihi. bagong-bago kong Rolex na naman. Diamond po yung mga tuldok niya na nagsasabi ng oras, di ba? So, di bali nang mahirapan akong tumingin kung alauna ba, alas 2, alas 3, kasi walang numero eh. Basta importante, diamond siya, di ba? Yan Yung eh. kumikintab-kintab dyan sa ito paligid na yan, itong to. Yan ay rose gold. At itong nasa gitna po niyan ay rose gold din. Yan. So, sa mga nakakakilala kay Upline Ali, no? Ito po yung ating pangwalong Rolex and ito po yung pinakamasaya na Rolex na nasuot sa kamay ko. Alam niyo kung bakit? Kasi Naku. po ito po Bakit? ay kahit piso wala po tayo nilabas dito. At fully paid. Nax. Kasi yan po ay rewards and incentive, no? At as we all know, tayo po yung pinakabagong Sapphire Presidential Director ng iPERN. Yan. So, kumusta kayo mga kapatid? Kumusta? By the way, guys, no, this session, no, is nagulat siguro kayo, maraming nagulat, 'di ba? Nagulat ka ba? Can you please type nagulat ako kung nagulat ka? Bakit meron tayong session ngayon, no? And very short yung notice. And still, no, kahit short yung notice, we have 36,000 participants, no, sa ating Zoom. Yan. So, 37,000 participants sa ating Zoom. Maring nagulat ka, no? Kasi biglang nag-send si Upline Ali, si Upline Marky, si Upline Ronil, si Upline Judy ng invite sa mga GC ninyo, no, na meron nga, no, na gumawa ng poster si Upline na Marky. Binasa nyo ba kung anong nakasulat, di ba? So, basahin natin. Ang nakasulat diyan ay Ipern Bravehearts. Bravehearts Assemble. Naks, mga Avengers tayo, no? Leaders move before market move. Oh, ganda ng title, no? Talaga naman pinag-isipan ni Upline Marky yan. Di ba? So, yun ang pag-uusapan natin ngayon, no? Leaders move before markets move. Oh, parang in Tagalog, no? Bago ka makakain ng sinaing na kanin, kailangan mong magsaing, kailangan mo mag-unab, 'di ba? Kung gasol ang pagsasaingan mo, isisindi mo yung gas. Kung ito naman ay pressure cooker. Kung ito naman ay rice cooker, ay kailangan mo isaksak yan kapatid at pindutin ng on. Tama ba? So, yun yung basic, no, na translation nitong leaders move before markets move. No? Bago gumalaw yung market natin, bago lumaki yung ating network, bago lumaki yung benta natin, kailangan natin gumalaw. And of course, no, sabi ko nga kanina sa chat, meron tayong mga ilo-launch sa mga bagong program na makatutulong ng malaki sa iyo, whether you're doing this business online or you're doing this business offline. No? So, marami yung nagulat, biglang may poster nga. These past days, no, as we all know, and yung war sa Iran, no, diretso ka agad sa topic sa Apply Nali. Yung war sa Iran is greatly affected yung buong mundo, hindi lang yung Middle East, buong mundo, even sa Pilipinas, ramdam na ramdam natin. So yun yung isang pag-uusapan natin today. Pero before that, no, gusto ko muna kayong kumustahin. Kumusta kayo mga kapatid, no? Yung mga gustong mag-share sa chat, no? Mag-chat kayo, magbigay kayo ng update, kumusta ba yung araw mo, kumusta ba yung linggo mo, kumusta ba yung past 3 months mo, putok ba yung income mo, o putok yung batok mo sa kakaisip paano ka magkaka-income. Tama ba? O pumuputok na yung utak mo sa kakaisip, ano kaya gagawin ko, di ba? Ano kaya gagawin ko para mas mabilis ako makapagpasali? Ano kaya gagawin ko para mas mabilis lumaki yung network ko? Ano kayang gagawin ko para mas mabilis na makabenta ako? Tanong mo ba yan? No? Naririnig nyo pa ba si Upline Ali? Kasi wala akong nakikitang nagchat-chat.
Mag-chat kayo, kumusta kayo, di ba? Maganda ba yung benta mo today? Sakto lang ba? Medyo maalat ba? Di ba? Yan, congratulations, Upline Rhea. Ah, si Upline Rhea is from Los Baños, no? And malapit na po yan magkakotse. Mas lumalaki din ang kanyang grupo. Maalat, kaya nagluto na ako ng tinola. Oh, perfect combination, no? May tinola, tapos may maalat. May sabaw, tapos mayroong medyo maalat na pagkain, di ba? Sakto lang, sir. Pero at least, araw-araw may benta. Oo naman, si Ate Happy. Malupit magbenta yan. Talaga naman, yung 4P, di ba? Minimum yan, 20 isang buwan si Ate Happy. From Isabela, Millionaires Club, Field Manager. Benta-benta lang, pero napakalakas ng kita niyan ni Ate Happy. Ganyan lang yan, simple, pero rock. Naks. No? Hindi yan nasisiro. Good evening. Upline Ali from Marinette Marcelo. Hello po. Good evening po, ma'am. Wow, from Sir Ryan. Yan, maalat po today, sabi ni Ate Shirley. Sagasamo si yung paa nila ng kotse mo, Ate Shirley, para tumamis sila. May benta bound to Korea po. Yan, si Jessa is from Sanhan. Naks, the queen of pagsanhan nito. Malinaw pa ba yung boses ni Upline Ali? Parang lumipat yung aking... Yan, malinaw. So sabihin nyo lang pag lumabo kasi dalawang machine yung gamit ko, medyo nag-aagawan sila ng Bluetooth, no? And hindi ko mapatay yung Bluetooth ng isa kasi doon nakakonek yung ating keyboard. Yan. So, yan. Ongoing ang latag kami sa Santa Cruz. Yan, sa Ate Lourdes. Congratulations. I-push na yan. Malinaw. Yes, malinaw na malinaw. Add 10 bottles po na Pern Active. Repeat order ni Doc kanina. Yun na maganda. Kay Upline Jessa yan, no? And itong doktor niya na ito ay hindi niya po kakilala. Oh, grabe, di ba? Sipin mo yung doktor, hindi mo kakilala, napa-IPERN member mo. At hindi, di ba? By the way, guys, umpisahan natin dyan sa kwentuhan na yan, no, sa mga doctors. Last year, I call it, no, last year may mga nagsimula na, and even this year, moving sa mga months na coming, the doctors, I call it, this is the year of the doctors for IPERN. Do you believe that? Sa Tagalog, no? Ito yung time na puputok, no? Sasabog ang network ng mga doktor. Grabe, tumayo ako. Nakita nyo, naka-short lang ako. Gaganda talaga ng Zoom, di ba? So bakit po? Hindi lang dahil na nasa memes tayo, no? Ito yung memes natin sa mga hindi nakakaalam, ganyan yan kakapal, no? Yan, memes yan. Sa mga hindi nakakakilala ng memes, ito po yung drug reference sa Tagalog. Ito po yung Biblia ng mga doctors, ng mga butika, at mga medical practitioners. Pag wala sa memes ang iyong produkto, hindi ka po nila papansinin. Ayan, nakikita nyo. Andito po yung ating iPern, mga produkto, and more than that, ang hinahanap ko rito yung isang page na kung saan, ayan, sa mga hindi pa nakakakita nito, iPern. Ganyan po katindi. So meron tayong tinatawag ito, yung year ng mga doktor. Ito yung panahon para sa mga doctors. Paano ko nasabi? No? Since si Upline Ali is parte ng Council of Presidential Director, as you all know, and marami tayong mga kaibigan na Presidential Director, and I happen to see yung kanilang progress sa mga doctors. And dito sa IPERN, kung merong sikat sa mga co-op, yan syempre si Upline Matthew Santisas and the Timbag Guiz, ano? Nung magka-roommate kami sa Japan, nagkukwentuhan kami, nagulat ako, nag-transition siya ng market. Hindi niya tinanggal yung market ng co-op, syempre. Nag-transition siya ng doctors. Marami akong doktor ngayon na bago apply, sabi niya. Sabi ko, paano mo ginagawa? Di ba? Simple. Ang doctors, syempre wala siyang kakilalang mga doktor, pupunta sa ospital, di ba? Magbibihis ng Alamedrep. Kasi tatandaan nyo guys yung iPern business mo is a pharmaceutical company na may marketing plan. Ulitin ko ang iPern business mo ay pharmaceutical company na may marketing plan. Yun yung network marketing plan. So pagpasok, di ba?
Doc, pwede ba akong mag-cover? Yun yung term ng mga medrep para magpakilala ng kanilang mga produktong pharmaceutical. Eh, siyempre, pagka walang masyadong pila na check-up si doktor, sasabihin niya, sure, Doc, mabilis lang to. Do you have 5 minutes? Ah, di ba? Kung ano man yung maunang maalala mo. May mga magsasabi naman, sige, pagkatapos ng ang tawag doon, consultation. So parang minsan pipili ka, maghintay ka na isang oras at kalating oras. And then ang entrada syempre is we are IPERN, we produce high-grade vitamin D. O yun kagad yun. And we partner directly with the doctors. So meron kang short presentation, meron tayo yan yung PowerPoint. So sa ganung simpleng pitch, may nakukuha. Ganun din yung kay Jessa. No? Hindi niya kakilala yan. Hindi pa masyadong nagne-network si doktor pero marami na siyang porpi na nabili through the products. Ang paborito niyang produkto, Pern Active. At saka yung Zero Call. Di ba? So in short, doon pumasok yung conclusion natin na this year is for the year of the doctors. Meron pa isa. No, si Jack. Si Applying Jack Sumalinog. By the way, si Applying Matthew, abangan nyo yung income niya ng February which will be awarded sa March 21 sa ating CSEL. Ang kinita niya guys, 2 million pesos. Grabe, di ba? Pag kinumbine mo yung income niya at income ng baby na anak niya, 700,000 si Marus eh. Baby ha, hindi pa marunong maglakad. Hindi pa nakakabanggit ng mama, papa. Hindi niya alam Marus ang pangalan niya. Hindi niya mabigkas. 700,000 ang income. Sample A yun. Ito, sample B. Sa Applying Jack Sumalinog, isa sa consistent top 20 ng iPern is maraming mga new sign-ups, mga bagong kakilala doctors. No? So, meron tayong special no na basic, parang short training para dyan. And of course, no, grabe ang pampak at family package. Yes, ang kita ay malaki. So this year is the year for the doctors. All you have to do is to invite or hindi nga invite pakita lang sa kanila. Basic yung formula, some will join, some will not, so what? May mga nag-try. Bakit huminto? Kasi nag-isip. Totoo yun. Huwag ka na mag-isip, punta na lang ng punta, lakad na lang ng lakad, di ba? Kausap na lang ng kausap ng doctors. Kasi pag nag-isip ka, tinarayan ka, di ba? Titigil ka, iba na ulit yung market mo, o kaya naman ayaw mo nang kausap ulit yung mga doktor, napahiya ka, normal lang naman yung kahit saan, di ba? Ako, mas gusto ko nang mag-reject sa akin, doktor, kaysa yung kapitbahay ko na wala nang ang pera, nilight-light pa yung business ko, di ba? Tapos, pag nakita niya nag-post ako ng income, uutang. So, kapatid, saan mo gustong magpa-reject? Tama, di ba? So, in short, isa yan, no, sa mga market na masarap i-penetrate. Kailangan mo lang dyan confidence. 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 Kumpiyansa, kapatid. Yun lang yung kailangan. Yung iba rin kaya bumabagal kasi naantay nilang magkakumpiyansa sila bago sila kumausap. Parang baliktad. Kasi dapat, di ba, yung confidence kasi darating yan pagka malagi mo siyang ginagawa. In short, because of the repetition na ginagawa mo, nakakabisado mo. Di ba sabi nga, repetition is the mother of all learning. Di ba? So ulit-ulitin mo lang hanggang sa maging pure confidence ka na, Mr. Confident, pure energy pala, Mr. Pure Confidence ka. Kung merong Mr. Pure Energy, di ba? Gary Valenciano. Magkakaroon ka ng pure confidence. Yan. So, wala na bang nagchat-chat kung kumusta sila, kumusta ang inyong buwan, kumusta ang inyong araw, kumusta ang inyong 3 araw, di ba? Wala na ba? Wala na tayong mabasa. So, yan. So, in short, this meeting was created
no? Mabilis siyang na-send sa inyo pero in the making is nagsimula pa ito nung last week, no? And kami mga upline and kanina kagabi, 'di ba? Yung mga upline ninyo nakausap natin regarding dun sa kanilang mga network and connected siya dun sa ating global crisis ngayon na nararamdaman ng bawat isa, 'di ba? So, before ako magpa-share sa inyo kung ano yung kasi ganito siya, kailangan makita natin ano yung nangyayari ngayon sa market, no? And ano yung nangyayari sa mundo ngayon, makita natin and then yung mga gusto mag-share mamaya, they can share ano yung nararamdaman nila, ano yung pakiramdam nila, directly impacted ba sila, 'di ba? Kasi kung madalas ka magbiyahe kahit hindi ka nangangamba ng bomba, directly impacted ka. Tama bali. So, magse-share ako ng screen, start broadcast. So for sure sa inyo no, mainit na mainit ito ngayong usapin. Yan, nakikita nyo ba yung aking screen? So, medyo mabagal. Yan. So, ito sabi diyan, ba't ganyan nakat? Balik tayo ron. Huwag na lang nating yan. US hits Iran critical oil export hub as war enters third week. Bagong-bago tong news na to, guys. And kung mapapansin nyo yung date, March 14, ano bang petsa ngayon? March 14. Tama ba ako? Yan, pwede kayong mag-chat para kasama kayo sa ating participation, no? Mayroon kang special participation. And sa akin, very memorable yung March 14 segue lang kasi hindi ko lang alam kung Sabado din noon. March 14, 2020. Familiar ba sa inyo yung March 14, 2020? Tandaan nyo yan, March 20. Ay, March 14, 2020. Nung nilockdown ng Pilipinas, no, because of the COVID-19 pandemic. So, of course, no, bilang isang full-time kay iPern, kare-resign ko lang noong October 2019. Isipin mo, October, November, December, January, February, March, 5 months, 5 buwan. No? After ko mag-resign, March 14, lockdown. Sabi ko, Lord, parang mali yung desisyon na ginawa ko. Di ba? Kasi ang ganda ng trabaho ko, 6-digit ang income ko, nag-resign ako para i-full time yung iPern, tapos biglang nag-lockdown. March 14. No? Bago mag-March 14, syempre in-announce ng government yan. Sabi ng gobyerno, magla-lockdown tayo sa March 14. So anong ginawa ni Upline Ali? Umuwi ako ng Isabela, 'di ba? March 10 nasa Isabela na ako, March 11 nagtatanim na ako ng kamote, talong, kamatis, sili, 'di ba? Kasi baka totoo. So March 14 lockdown nga, tumutubo na paunti-unti yung mga tanim natin. So ngayon, March 14, 6 years after the pandemic, no? Yung pinakaumpisa sa Pilipinas. Ngayon naman, ang mainit na balita is the US hits Iran critical oil export hub as war enters the third week. Pangatlong linggo na ng ating sinusubaybayan, no, na digmaan ng Iran versus not just Iran versus US but Iran versus the world or US versus the world. So this one, another one is the 5 Air Force refueling planes hit in Iranian strike on Saudi Arabia. So parang hindi totoo yung nag-sorry kasi itong Iran dati na sa pagpapasabog nila dun sa mga neighboring Arab country nila. No, kung napanood nyo yan, ako kasi nasusubaybayan ko. Pwede kayong mag-comment guys kung nabasa nyo rin yan. And of course, ito, videos and satellite images show Iran's drone army puncturing US and the Allied defense. Bago rin tong news na to, no? So what is happening on day 15 of US and Israel attacks? So maraming mga namatay na,
Pero ang pinaka, ayan, yung Strait of Hormuz, yan yung dyan dumadaan yung mga gasolina, palabas ng, hindi lang Iran neighboring Arab countries. Yan yung dinadaanan and parang maliit lang yan 20 kilometer lang yung haba niyan. So kayang-kaya talagang gwardiyahan yan ng Iran, no? Kayang-kaya nilang makita kung merong lumulusot. Sinakal nila yung strait na yan yung Strait of Hormuz. So ano ang naging effect? Yan, Gulf crisis. How global oil supply disruptions impact the Philippines. And guys, it's not just the Philippines, no? Lahat ng bansa except siguro yung may mga naitabing reserve, oil reserve. Like for example, yung Japan nag-offer sila kasi meron silang billion of barrels na na-reserve. Tayo Pilipinas, the government, no, sinabi na nila, we only have 50 days of reserve. Ilang araw na, di 44 na lang. Tama mali. So, kahit mag 200 yan, walang problema kung meron kang mabili. I mean, walang problema basta tanggap ng utak mo, babayad kang 200. Kayang-kaya ng bulsa mo yun. Ganon siya. Pero syempre, paano kung wala na mabili? Di ba? Huwag naman sanang dumating sa puntong yun. So ngayon, ito yung pinaka-latest update, diesel, 82, turbo diesel, 83, yung itong 95 octane, 81, ay 97 yata ito. O 95, pinakamataas. Yung unleaded is 71 or 68 pesos, whichever comes. So yan guys, yung update ngayon. With this situation, maaaring iniisip mo is baka ito yung rason kung bakit mahina yung pay-in. Baka ito yung rason kung bakit ang hirap mag-closing, ang hirap magpa-pay-in. Possible, no? Pero ito ang isipin natin. It's like the pandemic. Nung unang nagkaroon ng lockdown, tapos syempre, ito yung very similar yung scenario. From March 14 noon, gumalaw kami April 30, no? March 14 ngayon, kailan ba nagsimula yung digmaan? 2 weeks ago. So, perfect ito kasi ang tawag ko dito, the attitude of the people is they wait and see, no? They wait and see. Whether you're an iPhone distributor or not, 'di ba? They wait and see. Yan. So, close ko lang yung sharing ko ng screen. So, people are waiting and seeing, waiting and seeing. People, they have this attitude of wait and see. No? Whether you're an iPhone distributor or not, wait and see. So, 2 weeks, nakita na natin. No? Naantay na natin. Sabi kasi, mabilis lang yung war. Sabi ni Donald Trump, this should be an easy one. Binomba nila. 'Di ba? Tapos kala nila tutupi, napatay nila yung leader ng Iran, kala nila tutupi na. Mas matindi yung mga statement ngayon kasi sabi nung Iran is they are prepared for a long war. Mathematically speaking, kung titingnan natin, yung pinapalipad na drone missile ng Iran is amounting to 50,000. 50,000 pag sa peso. Tama ba peso? Hindi, 1,000, tama, 1,000. 1,000 US dollar So 50,000 pesos. Kamo na lang sa 50. Yung pang-intercept ng US and the Allied Force, 1 million to 2 million yung pang-intercept nila. So you do the math. At kung napakaraming drone missile lang nagawa ng Iran, ay delikado talaga. Kaya nilang tumagal. So noong point, yung 2 weeks na ito, pwedeng maging 1 month. Pwedeng maging 2 months. Sana hindi. Pero paano kung parang pandemic na yung lockdown sabi 2 weeks lang hanggang umabot ng 1 taon. So people, they have this attitude of wait and see. Tayo nakita na natin. Ikaw ba kapatid, nakita mo ba? I-chat mo kung nakita mo. Naramdaman mo na. Tsaka yung Afghanistan tumagal mas malakas ang Iran. Totoo yun. So, yung mga leaders ninyo, kami, napag-usapan natin to. And to give you an idea, no, yung ating 44 participants ngayon,
To give you an idea kung ano yung naging epekto nung pandemic is a challenge. Tama? For us. Nalagpasan natin. Nung time na yon, mahirap talagang intindihin. Buti na lang, hindi ko inintindi. Buti na lang, hindi namin inintindi. Ang ginawa namin is sumunod lang kami dun sa programa na ginawa ni Sir Tom ng mga upline. Okay? Kasi pag iintindihin mo, paano kung hindi mo maintindihan? Di ganun na lang yun. Wala upline eh. Hirap magpasali kasi daw, ang dami daw gastusin. 120 na ang gasolina, 200 pesos na ang gasolina. Tama ba? Possible bang mangyari yun, yung 120 pesos na gasolina diesel? Oo, nasa 90 na tayo kapatid. O bukas daw magtataas na naman, so paano na? So, instead na isip-isipin mo kung ano yung nangyayari, wag na. 'Di ba? Wag mo nang i-analyze. Gumawa na lang tayo ng aksyon. Kasi sabi nga, what happens, happens to everybody. Ano yung nangyari? Nangyari sa lahat. What happens, happens to everybody. The most important thing is, ano yung ginawa mo? Ano yung gagawin natin dun sa nangyayari ngayon? Yun ang mas importante. Kasi, tanungin mo yung sarili mo, kaya mo bang kontrolin yung gera ngayon? Or yung pandemic dati, kaya bang kontrolin? Hindi. Tama, mali. Can you please type? Yes, kung nag-agree ka kay Upline Ali. So kung hindi mo kayang kontrolin, ano yung po pwede natin gawin? Option 1, magmukmok, no? Ang taas naman ng gasolina. Or sa mga nasa ibang bansa, po pwedeng nandun pa rin tayo sa wait and see. Po pwedeng malakas yung loob natin, takot tayong umuwi kasi wala tayong trabaho rito. Ayaw na natin gumastos dahil baka wala nang kasunod yung income. Ganon din yung mindset natin. Ayaw nating i-invite yung mga kakilala natin dyan sa ibang bansa dahil iniisip natin paano sila sasali. Hindi nga sila pumapasok. Tandaan mo kapatid, ang tao, ang Pilipino at ang tao, kapag napaintindi mo sa kanya, no, na yung IPERN ay isang solusyon at hindi gastos, didiskarte yan. Gagawa ng paraan yan. Gagawin niya. Yung magpaparami, no, magpapabalik ng income niya. So what you do is more important doon sa nangyayari ngayon. What happens, happens to everybody. Ang pagtaas ng gasolina, hindi lang yan sa Pilipinas, sa lahat. Hindi lang yan sa Isabela, hindi lang yan sa Laguna, sa buong Pilipinas. Tama ba ako? Do you agree? Siyempre, pag puro reklamo, wala talagang mangyayari. Ako, isa noon, sa madalas magreklamo, sabi ko, paano kami mag-i-invite upline? Wala ngang data yung kausap namin. Di lalong wala silang PLDT. Paano namin silang i-invite? Sabi ng upline ko, you have my sympathy bro. Pero, hindi ko po pwedeng tanggapin yung rason na yan. Humanap ka ng tao na merong signal. So to cut the long story short, no? Nagsimula sa ganitong meeting, actually, no? Pipito lang kami noon. Pipito lang kami. Ito, session ko kay Upline Ronil. Session ko kay Upline Ronil, no? Yung aming picture noon, pito lang kami. Mga po, nakasando pa ako rito. Ayaw ko sana ipakita eh. Kaso, para makita ninyo yung sinasabi ko, nagsimula kami sa program ng online guys. Pito lang kami or 6 sa picture. Ito yung pinakaunang meeting namin nung pandemic. Si Marky nga hindi pa nakatingin sa camera. Oh. So sinend ko sa Upline Ronil, pa-check naman para makita nila. Isang mabilisan na share. Yan yung unang meeting na recorded. No? Malamang ito, Facebook pa ito. Ayan, may katabi si Bayaw Aris, nakasando. Kasama niya si Ate Judy. Nandyan din si Upline Marky, si Upline Ronil. So karamihan sa inyo wala pa dito noon. Wala pa rin si Ate Gladys dito noon. Hindi pa siya IPERN member. Yan, sinend ko Upline Ronil, pa-check naman.
Share ko na upline. Sige. Sigurado ka? Hindi, joke lang. Nakasando pa ako niyan, no? Di ba? So, yan yung unang meeting ng inyong upline. Nakasando, di ba? Naka-D4 yung isa dyan. Si upline Marky hindi nakatingin sa camera at malalabo yung kuha. Alam nyo kung bakit? Maski kami sa bahay noon, walang PLDT. Data lang yung gamit ko dyan. Buti nga nakisama pa. Tama? Ngayon guys, 2026, oh. Walang PLDT dito kasi nasa gitna ako ng bukid. Pero, afford ko, no, magpakabit ng Starlink. Umabot ako ng 65,000 para dun sa setup. Yung Starlink, para sa hindi nakakaalam, ito yung satellite internet provider ni Elon Musk, ang pinakamayaman, no? Pinakamayaman na tao sa buong mundo. Grabe, 'di ba? Ang subscription niyan 3,800 pesos a month. Kaya Neil, thank you sa pag-share. Kung titingnan mo, 'di ba? Ang labo-labo. Diyan lang po guys. O, sige, diyan muna tayo. Diyan nagsimula 'yan. So, guys, no? Ang gagawin natin ngayon, kasi hindi mo alam kung kailan magtatagal yan, yung gera na yan. Una, no? Lamang na lamang tayo kung gagawin na natin to mas maaga, online. No? Umpisan natin alas 7 ng gabi. No? Alas 7. Payag ka ba? 'Di ba? Kasi alam niyo yung unang meeting na yan, diyan dumami guys yung ating grupo. Nakita niyo wala pa nga yung mga upline nyo diyan eh. Si upline Ronil pa lang ang nandyan. Si upline Marky pa lang nandyan. Sila Abayaw Ari, si Ate Judy pa lang ang nandyan. Oh. Yan yung core natin eh. Diyan naman nanganak lahat eh. Oh, diyan lumabas si Ate Gladys. 'Di ba? Diyan lumabas sila Ate Happy. Oh, sila Ate Becca. Oh, andito ba si Ate Becca? Chat ka nga diyan Ate Becca kung nandiyan ka, 'di ba? Diyan lumabas, no? Sila Dr. Rita. Diyan lumabas, no, from Upline Runil, no? Diyan lumabas sila Doc Ways, sila Tita Abit, sila Doc Eunice, at ang buong team Phoenix, sila Tita Oni, Limbaco, Talatala, diyan lumabas. And I still remember, no, yung pinakahuling RDA namin sa Laguna nung bago mag-lockdown. Grabe, di ba? Na-meet ko sila diyan. And watching from AI RIP UAE, hello po Ma'am Mildred. Actually, no, isa sa mga reason kung bakit tayo maglo-launch ng program na massive for online, we will start 7 p.m., no? Bakit? Para sa ating mga kababayan, downlines, and even mga hindi pa downlines, hindi pa member, sa Middle East, yung pinaka-primary na naapektuhan ng digmaan. No, bakit alas 7, sir? Upline. Alas 3 sa amin yan. Baka hindi kami maka-attend. Oo. Pero, madalas yan, wala namang hindi kayo pinapapasok, di ba? Dahil may warning. So, perfect yung scenario. I mean, hindi natin pinapanalangin digmaan. Pero yung i-invite mo, malamang nasa bahay. Natatakot. Gagawa na lang tayo ng script, no? Na kung paano natin sila i-invite. Kasi ang nasa isip niyan, tapos na yan sa wait and see kasi 2 weeks na, 3 weeks, magti 3 weeks na yung digmaan, hindi pa natatapos. Nakita na nila na hindi possible matapos agad, lalong-lalo na parang nagka-campaign pa si Trump ng mga gustong kumampi sa kanila. Nagngangampanya siya, nakampihan siya ng mga ibang country, yung Spain, yung Great Britain, and iba pang allied force. So, isipin natin maigi sa ating 51 na participants, matatapos ba yung gera? Hopefully. Ipag-pray, oo. Pero, may mga bagay nga na hindi nga natin maiintindihan at di natin kayang intindihin. It's called unfathomable, no? Hindi natin maiintindihan, kaya wag na nating i-analyze. Nakita na natin, 3 weeks na eh. So, dun sa mga impacted, we have friends, downlines na nandito ngayon from Abu Dhabi. Can you please chat, no? Maliban kay Ma'am Mildred.
Abu Dhabi, UAE, Dubai. Of course, no, pagka itong 7 p.m. daily, meron tayong RBA. Sabi ko nga kay Upline Marky, kay Upline Runil, Ate Gladys, and sa mga uplines ninyo, ang kailangan lang natin balikan yung energy natin nung sinimulan natin yung maliit na Zoom participant. Kanina 7 nga pinakita ni Upline Runil, di ba? Yun yung pinakauna. Ang Brave Hearts ngayon, mula sa akin left and right. No? Sa Presidential Director, 15,000 sa left, 15,000 sa right. That's 30,000 accounts already. Eh meron pa akong strong leg. Safe to say 45,000 accounts lahat. Nagsimula saan? Doon sa 7 na nakita mo kanina. Di ba malabo pa nga yung picture? Kasi nga walang internet, data lang ang gamit. So 7 p.m. daily. Bakit? Kasi hindi na natin muna susundin yung 9 p.m. Kasi ang target natin dito, Pilipinas and abroad combined. Kasi for example, kung Middle East ang target natin, correct me if I'm wrong, mag-chat kayo dyan, ano? Ate Gladys, ang 7 p.m. ay 3:00 sa Middle East. Tama ba? Okay. So kayang-kaya kasi nga, madalas hindi naman pinapapasok yung mga tao na, no? Stay sila sa bahay kaysa yung iniisip ayaw pa naman magpa-repatriate, no? Kasi nabasa ko nga 1,000 people sabi dun sa balita na Pilipino gustong magpa-repatriate. May mga nakauwi na sa Pilipinas, pero yung iba umaatras kasi pag umuho pa yung tension, 3 araw hindi binomba, of course, nandun yung hope na hindi na bobombahin. Matatapos na yung giyera. But again, sabi ko nga, is kaysa iniisip natin palagi anong po pwedeng gawin, ito na lang ang gawin natin. I-invite natin, gagawa tayo ng script, sample. Friend, kumusta ka na? Pares kayo nasa Abu Dhabi or nasa Qatar. Yung kausap mo, nasa Jordan, nasa Kuwait. O kumusta sa lugar ninyo? Ito nga, ang maririnig mo palagi dyan, ito nga, nagdadasal kami, nandito kami, ready kami lagi. Yung boss ko, di ba? Nag-stock na kami ng mga pagkain. Buti na lang may bunker dito. So after nyo magkwentuhan about the current situation, ibagsak mo na yung reality. Ang ganda nung training nung Abu Dhabi no na kinandak ni Upline Upline Marky and Upline Gladys. Sabi doon is yung going home. Let's go home. The question is, are you ready to go home? No? Kasi doon sa 1,000 nire-repatriate, bakit umaatras yung iba? It's because pag uwi nila sa Pilipinas, wala silang trabaho, wala silang ipon, hindi pa sapat yung ipon, may pinag-aaral, may binabayarang bahay, may binabayarang kotse, hindi pa tapos sa mga bayarin, laban muna tayo rito. Magtiwala tayo doon sa anti-drone attack ng ating mga bansa. Paano kung naubos na nga? Kasi yung missile, 50,000 against 1 million. You do the math. Mas mahal yung pang-intercept. Again guys, this meeting is not just for Abu Dhabi, Middle East. This is for all of us na 51 participants. Why? Tapusin mo ito kasi makikita mo yung catch. No? Ang isang mundo natin, it's all connected. No? Parang katawan ng tao yan. Masakit ang kalingkingan, ano? Sabi sa kasabihan, pag ang sakit ng kalingkingan ay sakit ng buong katawan. Hindi man tayo binobomba, pero yung gasolina through the roof. Oh. Umuwi ako Isabela, no? Meron akong inattendan na event ng Rotary rito and maraming magandang news. So, ang Isabela from Laguna dati, pagkalabas ko ng expressway, meron akong pinagpapagasan, no? Malapit dun sa paglampas mismo ng expressway. So kung ano yung naubos kong gasoline from Laguna to that specific point, pag naggas ako dati dyan, 800, 700, full tank na ulit. Tapos from that part ng Nueva Ecija to Isabela, ang magagamit ko na gas is pag nagpa-full tank ulit ako, mga ganun lang ulit, 700 to 800.
Alam nyo guys, yung uwi ko ngayon, mula Laguna hanggang dun sa Nueva Ecija, nagpagas ako 1.5. Hindi dahil lumakas yung gasolina ng kotse ko, kundi dahil 69.50 ang gasolina. So in short, affected lahat. So ngayon, kailangan nating umaksyon ng mas maaga. Di ba? Daig ng maagap ang masikap. So kung aksyonan natin ng lahat tayo sabay-sabay, same energy, no, na may tiwala dun sa sistema na ipapatakbuhin natin yung mga speaker natin, ginaganahan. Sabi ko nga dun sa mga apply ninyo, ang importante, kahit 10 yung kausap natin, 15 yung kausap natin, ang importante yung energy na ibinabato natin. Kasi yung isang tao pwedeng maging 10. Yung 10 pwedeng maging 100. At yung 100 pwedeng maging 1,000. You do the math. Ganun ang nangyayari. Okay? Nakikita nyo ba? So pag dumadami na yung 7 p.m. natin, eventually maglalagay tayo dyan ng 3 p.m. or 4 p.m. Magiging dalawa. So hopefully matapos na itong war na ito, pero paano kung hindi nga? Especially kung ikaw yung directly impacted dyan sa Middle East. Again, sabi ko kanina, it's not just for the people na nasa Middle East, but ikaw na nandito ngayon sa Zoom. Bukod dun sa impact ng pagtaas ng gasolina, anong susunod na tataas dyan? Prime commodities, bigas, asukal. Naks, hindi naman ako malakas magsugar, so okay lang. Gulay, sigurado yan kasi binabiyahe yan eh. Lahat yan, tataas. Tama, mali. And not just that, yung impact na ito, no? Ano pa? Kung gagamitin natin, magiging creative yung isip natin at makabisado natin yung una, syempre, you call them, kumustahin mo. Yung sympathy, syempre, nandyan tayo kahit walang ganitong okasyon or pangyayari is ang mga Pilipino nakikisimpatya palagi yan. Tsaka mo tanungin yung kakilala mo sa Middle East, ready ka na bang umuwi? Magandang tanong yun. Are you ready to go home? Ibig sabihin, with that online na 7 p.m., 'di ba? Marami diyan nag-aabang lang ng may makakausap na positive kasi sila ang lagi nilang usapan, bomba, binomba yung ganito, wag naman sanang dito tumungo yung bomba. Tama, mali. So magkakaroon po tayo, no? Kailangan natin yung support ng bawat isa and ang maganda sa online is nasa bahay ka. Nakita mo kanina, tumayo ako, naka-short. 'Di ba? Ako kahit saan ako pumunta ngayon, kung nasa Laguna ako, meron akong PLDT ron. Pag nasa Isabela ako, meron akong Starlink. Pag nasa Manila, ganun din. So, napaka-convenient ng ating ilo-launch ngayon. But this one is, of course, mas solid tayo ngayon kasi nakita na natin ano yung pwedeng maging impact nito, no, sa business natin. Tama ba? Can you please type, I agree, kung ikaw ay nag-a-agree. Oh. Hindi pa ready umuwi, Ap-Ali, konti pa ipon, Ap-Ali. Sabi ko nga kay Ate Gladys kagabi sa pag-uusap namin, if ang worry mo is hindi ka na makatulog dahil baka bombahin kayo dyan, magpa-repatriate na. Pero kung may worry lang na baka hindi tayo makapagputok dahil nga yung mga tao takot gumastos, takot lumabas, solusyonan muna natin itong online. Kasi ito, sa nakikita ko, yes, takot ang tao gumastos, yes, tinitipid. Pero pag tinipid mo lalo, walang pumapasok. Halimbawa, dumating yung time, ayaw na magpasweldo ng mga amo, yung mga kumpanya. Paano na? So those are the things na po pwede nating maging point of view pagka kinikwento natin dun sa mga ating mga kilala sa Middle East. Dito naman sa Pilipinas, 'di ba? Ang solusyon pa rin. Kung 200 pesos na ang gasolina, ano ang solusyon sa palagay ninyo? Pera. Malaking income.
para hindi mo ramdam yung 200 pesos na gasolina. Kasi kailangan mo lumabas eh. Alangan naman doon ka na lang sa bahay. So, ang solusyon pa rin natin online. O, tama. O, ang good news niyan is sa Laguna, magkakaroon tayo ng office, magkakaroon ng IFDC. Nandito ba si Ma'am Carmela? Tingnan natin kung nandito si Ma'am Carmela. Carmela. Wala siya. O, di ba? May isa pang good news. Paano kami? Wala kaming IFDC. Di ba? Ngayon, di ba may swiper ang office? Yung pag-credit card, sinaswipe, ginaganon. So yung mga upline, ako, for example, ipapaset up ko, meron ng workaround yung swiper. Magkakaroon ng parang bar. Anong bar dito? Magkakaroon ng, ano nang tawag doon? Yung QR code. QR code. Oh. Pero yon is pwede mong gamitin kung ano man yung credit card mo. So swipe mo lang doon, i-scan mo lang sa phone mo pag sinend, makakapag-purchase ka na online. Di ba? So in short, ang dami natin guys po pwedeng i-maximize. No? So siguro, malinaw ba yung pagkaka-intindi natin ngayon? Tama ba? So siguro gusto kong humingi ng sharing. Umpisan natin sa Pilipinas or sa Abu Dhabi or sa Middle East na nandito sa participants na to para mag-share sila. Ano ba yung mga takot nila? Ano ba yung mga nakikita nila, yung point of view about sa nangyayari. No? So let's open yung ating session for the sharer, no? Kung sino ang gusto mag-share. Itaas ang kamay. Yung mga naka-open ng camera, yan, nakikita ko si Ma'am Gloria Perez, si Upline Abby, di ba? Sila Sir Ryan, si Ate Gladys, di ba? Sino ang gustong mag-share? Si Sir Win. Win ba to? W-Y-N-E. Titans AUH. No? Yan. So, sino gustong mag-share? Kung ano yung point of view niya dun sa mga pinakita natin kaninang slides, yung mga balita about the war, and yung tendency na hindi siya matapos ng the soonest possible time. May mga nagsasabi na na-miscalculate ng US itong ginawa nilang gera. So, sino yung mga gustong mag-share? Kasi, kung ano yung nakikita mo, yun ang pwede mong ipakita din sa mga makakausap mo. You can influence them. And with that, di ba, napaka-importante yung skills niyan sa network marketing. Correct. Or correct. Oh. Nakita ko, nagtaas ng kamay si Ate Abby, oh. By the way, si Abby, si Upline Abby is our one of our leader, no, in Abu Dhabi. And team builder, no? Go. Natakot? Ayan. Yan si Abby, oh. Hello, Abby. May fantastic morning, Ali. Hi, fantastic morning. Malinaw ba First yung of boses ko? all, yes, Ali, malinaw na malinaw. First of all, Okay. maraming salamat sa Pumapasok ka pa. work from home. May option kaming pumasok sa office, but I prefer to work from home Yes. for safety reason. So, nung nag-start ang gera sa UAE, ang una ko kaagad ang una kong naisip is iFern. Yes. Pangalawa lang yung, siguro, una yung fear, tapos yung iFern. Dahil sa situation na to is hindi ko alam kung ano ang magiging future namin kapag nawalan kami ng trabaho. Naging confident lang na lagi kong kinukulit si Ap Gladys, ang daming ideas namin ni Ap Gladys. Sa iFern kasi kahit maraming pagsubok, kinakausap ko lang si Ap Gladys dahil alam ko sa iFern may pag-asa. Mawalan Yes. kami ng trabaho, umuwi ako ng Pilipinas, meron pa rin akong iFern business. Sa panahon ngayon, kapag iisipin ko yung mga nangyayari, hindi ako makaka-move on. Hindi yun solusyon. Dahil ang gera is part lang yan ng buhay talaga natin. Hindi naman lahat
namamatay sa gera, yung iba nga minsan hindi na nagigising. Pero kailangan maging positive tayo na yun ang natutunan ko sa iFern. Sa mga nawawalan ng pag-asa, i-focus, ibahin natin yung focus natin. Let's pray. Kung naniniwala tayo kay Lord, si Lord ang bahala sa safety natin. Tapos gawin lang natin yung part natin na ipagpatuloy pa rin natin yung business natin para yung mga problema natin sa financially, siya yung makakatulong. And not only that, yung mga fear natin, isipin din natin na nagiging cause ng stress ay sakit. So let's continue to use iFern products. Let's continue our business dahil naniniwala ako na maging positive lang tayo. And let's leave it lahat ng nangyayari dito sa mga gera na to kay Lord, and then we do our part para hindi tayo nawawalan ng pag-asa. And of course, thank you very much. We're very thankful dahil may mga leaders tayo na who care, sila Ap Marky, sila Ap Ali, si Ap Gladys, siyempre si Sir Tom for sure. Nasa likod din sila na nag-guide kila Ap Ali, kila Ap Gladys at Ap Marky kung ano ang gagawin sa ating mga OFW. So, ang advice ko lang is keep going, keep praying, and maniwala tayo na may hangganan din to. Hindi lang ito yung mga part lang to ng trials natin as OFW, pero laban lang tayo at maging positive lang tayo. Yun lang po, Ap Ali. Thank you, Upline Abby, no? So, yung sinabi na Upline Abby is they have option kung papasok or hindi. Ang key is just like the pandemic, may work from home. And pag naka-work from home, minsan, di ba, ako employee rin ako for the past 10 years before ako nag-iPern. Kapag nagawa mo yung trabaho mo, for example, nag-iPern tayo, yung routine natin, every 7 p.m. Philippine time, 3 p.m. Abu Dhabi or 4 p.m. is may RBA. Oh. So kung ako empleyado ako, ang gagawin ko diyan is kung talagang kaya kong tapusin yung workload ko hanggang alauna, alas 2, alas 3, o di iPern na ako. Hindi ako lalabas ng bahay, may tatawagan ako, same setup ang sasabihin ko, ang gagawin din niya, o sige, Zoom lang naman to, pwede ka kahit naka-off cam, may maintindihan ka lang doon, meron na akong invite. Tama, mali? And ngayon, meron silang option for work from home. Sana lahat ganun. Paano kung yung lahat ba ng may kumpanya dyan sa Middle East, afford ba nila yon? Paano yung mga services group, restaurant, hotel, gas station, trains, MRTs, yung mga drivers? Tama, mali? So in short, napakalaki ng market natin. Again, what is happening right now, hindi natin kayang ni katiting, hindi natin mababago yung isip ni Donald Trump, isip ng Iran, isip ng Gulf countries. So what happens to everybody. The most important thing is, ano yung gagawin natin doon sa current scenario na nangyayari, doon sa current global scenario. Oh. Dito pala si Team Mahal, no? I-kon ko lang i-shout out ko lang si Ma'am Alma Panis, di ba? Mahilig din to mag-abroad, and I believe nag-work din to sa abroad. Pag-sharing nga natin siya kung gaano kahirap malayo sa pamilya, lalo na isipin mo kung nasa Middle East siya. I-highlight mo nga si Team Mahal. Oh. Ayun, no? Hi, Ma'am Alma, nagulat ka. Nakakita kita eh. Pa-unmute naman si Mama Alma. Nakamute ka. Mag-mute ka muna. Si Ma'am Alma is our leader from Tacloban. No? Pa-highlight naman siya. Ayan, okay na. Hi, fantastic morning, everyone. And of course, Ap Ali, especially. Yes. Matagal-tagal na rin akong hindi naka-attend ng meeting.
So, Yes. yeah, this is the first time. Ano ako, 30 years po ako sa Netherlands nagtrabaho. Wow, And the then, Netherlands. yeah, Europe. For my family, of course. And 4 years na po ako nandito sa Philippines ngayon. In that 4 years, every year, lumalabas din ako ng bansa. Bumibisita sa anak ko na nasa Europe pa, tsaka kapatid ko. So, gaano kahirap malayo sa family? Napakahirap. But because mayroon akong pangarap na mabago ang buhay ko, kahit anong hirap for your family, gagawin nyo po. So, walang kasi pag gusto mo mabago ang buhay, just like in iFern, pagsisikapan nyo po. Titiisin Yes. lahat ng hirap for the family para ma-improve po ang life. So, galing po ako sa pinakamahirap na family, halos walang makain. Well, pag naalala ko yon, grabe. Grabe yung pinagdaanan ko, but I'm thankful, grateful na na-change ko yun sa sariling pagsisikap. Then, ako po kasi mahilig din ako positive mindset. So, yung mindset ko talaga positive in a way na para sa pagbabago ng buhay. So, nung makilala ko si iFern, I was so thankful, also happy, and that was sila Up MJ Garcia and Up Efren Garcia. Until now, may ano pa rin kami contact. So, tuloy pa rin po ang iFern ko, although yung product selling, dire-diretso lang po ako. Yon. Thank you, Mama Alma, no? And ang key dyan sa sinabi ni Mama Alma is sa hirap ng pinanggalingan niya, no, yung pagkain ng problema, doon mo mapapansin, no, yung mga ganyan na experience. Pag napunta sa iFern or napunta sa ibang bansa, yan yung madali lahat. I mean, mahirap mawalay, mahirap malayo sa pamilya, pero mas mahirap siguro yung hindi ka makatulog dahil sa gutom. Tama ba? Mahirap yun. Tama po. No. Tama Nasubukan po. natin yan, yung Pinagdaanan inaantok ka na talaga. pero kumukulo yung tiyan mo, hindi ka makatulog. Ang hirap nun, di ba? And Yes yan po. yun rin yung reason kung bakit ang mga Pilipino na nasa Middle East, mas kinaoperan sila ng repatriation, naglista sila, pero umatras sila. Bakit? Yes. Dahil kahit bomba, by the way, meron akong rocket dito, no? Bomba. Nakita nyo ba? Pwede ko bang pang-intercept to ng missile sa Iran? Pang-intercept. Ayan na yung missile. Gagano itatapat mo, di ba? So by the way, itong missile na to ay pirmado ni Sir Tom, no? Meron tayong missile, iFern Missile Club, no? So dati kasi rocket, no? Rocket ito. Pagka nai-hit mo yung sales dati, meron kang missile kay Sir, pampasabog, di ba? So, meron tayo yan. Congratulations ang nakalagay dyan. Ali, congratulations. Pirmado yan ni Sir Tom. So, meron tayong missiles. So, going back, kahit missile ang humarang sa ating mga OFW, tutuloy at tutuloy pa rin yan sa laban. Bakit? Lagi ko itong sinasabi sa training. Pag alam mo kung bakit mo gagawin si iFern, mahirap kang matibag. Yung rejection, ipapagpag mo lang yan. Bakit? Para sa pamilya mo eh. Para sa pangarap mo sa buhay eh. Dumali na ang lahat. Marami nagtatanong, bakit parang ang dali-dali sa'yo upline Ali yung pag-iFern? Ang dali-dali sabihin sa'yo na laban lang, kapit lang. Bakit parang mamaya nasa Laguna ka, mamaya nasa Isabela ka? Ganun-ganun na lang yung pagde-decide mo na, sige, mag-stay ako in Laguna for long term. Ganun-ganun na lang yung pagde-decide mong pumunta ng Bataan. Mag-stay doon for 3 weeks, 2 weeks. Tapos mamaya nasa Manila ka, 1 linggo, 2 linggo.
Tanong, madali ba yun? Hindi yun madali, guys. Pero nakita ko na yung mahirap. Ang mahirap, yung kahit anong sipag mo, hindi lumalaki ang sweldo mo. Tama o tama? Yun ang mahirap. Ang mahirap yung ang taas na ng rating mo sa kumpanya mo, pero ang increase 2%, 3%, 1%. Ang mahirap yung nagsumipsip ka na sa boss mo, yung nagkatanggalan, ikaw pa yung tinanggal. Yun ang mahirap. Tama? Ang mahirap, kapatid, yung merong gustong bilhin yung anak mo, hindi mo mabili. Siguro mas madaling ma-reject. Lagi kong sinasabi, tingnan nyo yung Rolex ko. Nax. Ang formula. Tingnan nyo yung diamond ko. Nax. Ang formula ng iPern Basic. Una, kapag alam mo na, magagawa mo na. Pag nagagawa mo na, kikita ka na. Again, pag alam mo na, magagawa mo na. Pag nagagawa mo na, kikita ka na. O, di ba? Tatlo lang. Pag alam mo, magagawa mo. Paano mo magagawa? You have to go dun sa process. Nag-invite ka, na-reject. Oh. Kinutya-kutya ka, di ba? Parte yun eh. Nag-antay ka ng isang oras, nag-cancel yung kausap mo. Mabuti sana kung hindi ka pa nakakalis ng bahay. Paano kung pinuntahan mo pa, di ba? Tapos ang sarap na ng upo mo sa restaurant, naka-order ka na rin. Oh. Tapos biglang hindi pumunta. Mag-quit ka na ba? Oh. Again, guys, alamin natin ano yung mahirap. Kasi mas mahirap yung sa labas kaysa yung sa iPern. Kasi ito nga, gagawa nga tayo ng program. Pampaputok, oh. Puputok na ang income mo. Di ba? Ayan ang racket, oh. Sabog ang income mo ngayon. Kasi tuloy-tuloy yung gagawin natin sa bahay lang. Oh. Tama. So magsisimula yan sa paisa-isang invite. Naging 2. O ayaw mo lumabas kasi 200 na ang gasolina? Online. Ayaw mong gumastos, pang pay-in? Mauubos ang pera mo, kapatid. O. Tama, mali. And sino dito ang walang kakilala sa Middle East? Imposible. Pag nagkalkal ka ng contact mo, yung pinsan ng pinsan mo, nandun pala. Yung kaibigan mo, 20 years ago, nandun pala sa Qatar. Hindi lang naman Abu Dhabi, Qatar. Wait, i-google mo, kapatid, ano yung mga binobomba ngayon ng Iran? Qatar, Kuwait, Jordan, Saudi Arabia, o ano ba? Siyempre, UAE. Pag sinabi mong UAE, Abu Dhabi, Dubai, o Bahrain, ang dami niyan, guys. So, online na magpapaputok ng todo sa gitna ng mga yan. Of course, hindi ko sinasabing yung mga offliner, nandiyan ulit ako sa Laguna sa isang araw, sa Manila. Hindi ko sinasabing yung mga offliner, tumigil. Ang sinasabi ko is meron na tayong paraan, may avenue na tayo, meron na tayong tool para makater natin yung iba't ibang bansa. Tama ba ako? Yun, guys. Kasi kung ang tanong, ready ka na bang umuwi? Are you ready to go home? Kung ang sagot ay hindi pa, mag-iPern na tayo, itodo na natin. Yun yung kailangan na mensahe na marinig ng mga downline mo dyan sa Abu Dhabi, sa ibang bansa, or yung mga makikilala mo. Are you ready to go home? Kung ang sagot, hindi pa. Di ba? Gawin natin tong iPern. Itodo natin. So, sino pa ang gusto mag-share? Sa Philippines, meron bang gusto mag-share? Point of view, ano yung nakikita niya sa mga nangyayari ngayon? Tumataas ang gasolina, sakit ng kalingkingan, sakit ng buong katawan, may gera sa Iran, pero hindi man tayo binobomba. Pero yung gasolina, pataas ng pataas. Nagbabadya na naman. Ako, ramdam na ramdam ko. Naggasolina nga ako, di ba, kinikwento ko kanina, sa dati 700, 800, 1.5 ngayon. Yung ganong kalapit. Sa isang araw daw, magtataas na naman. Correct? So, ano yun?
magtitipid na lang tayo. Hindi, di ba? Gagamit pa rin tayo ng gasolina. So, ang sagot dyan ay malaking income. Tama? So, ganun din yung kakausapin natin. Kailangan niya magdagdag ng source of income. Okay? So, sino ang gusto mag-share? Ate Gladys, natas ka ba ng kamay? Nagkakamot ka? O yan, si Ate Gladys daw, pa-spotlight naman si Ate Gladys. Yan. So, una-una, salamat Ap Ali. Kasi grabe yung support mo sa team kasi syempre mga nangyari dito hindi ganun kadali tanggapin. Ang hirap, pero kailangan natin lumaban kasi syempre may pamilya tayo sa Pilipinas. Okay, nakakaiyak yung mga nangyari, 'di ba? Yung mga nangyayari, pero kailangan nating lumaban kasi hindi naman natin kayang kontrolin kung ano yung mga nangyayari ngayon dito. Kaya nating kontrolin, yung lagi ko sinasabi na yung magagawa natin. Kasi hindi naman tayo pwedeng hindi na kumita, 'di ba? Hindi naman tayo pwedeng huminto na magtrabaho, hindi tayo pwedeng huminto magnegosyo kasi kailangan natin pakainin yung pamilya natin. 'Di ba? So, yun nga, tama naman yung sinabi ni Apali kanina na yung mga OFW talagang matatapang, masisipag. Kasi kita mo ayan na may bombahan na nandito pa tayo. 'Di ba? Kung hindi matatapang ang OFW, karamihan nagsiuwian na eh. Pero andito tayo. So ang gawin na lang natin, maximize natin yung takot na nararamdaman natin, yung gawing fuel. No, yung gawin nating fuel para ma-reach out yung iba pang mga OFW na eto na yung the best na option natin, iFern, para 'di ba, mabago yung nangyayari sa atin kasi kaya hindi naman tayo umuuwi dahil hindi pa enough yung income natin, hindi pa enough yung savings natin. Nga sabi ni Mildred kanina, hindi pa makauwi kasi nga kulang pa yung ipon. Totoo 'yon at hindi lang ikaw 'yon, Mildred. Halos lahat ng OFW dito hindi pa talaga sapat. Tsaka ang hirap bumalik sa Pilipinas na alam mo 'yon, yung hindi ka pa yung magi-start ka uli. So why not, no, since naman yung ating negosyo is hanggang saan, no, borderless yung negosyo natin, gawin na natin ngayon, seryosohin natin ngayon para anytime na lumala pa to, pero syempre hindi natin yung pinagdadasal, 'di ba? Pagdasal natin na matapos na siya. Pero hindi nga natin alam kung kailan. So why not seryosohin natin, no, gawin natin yung negosyo. And then, pag napauwi tayo, at least, di ba, nakapag-start na tayo kasi hindi naman na tayo magsisimula uli pag nasa Pilipinas eh. Itutuloy na lang natin. So, andito kami, andito si Upline Alice, Upmarket, tsaka ibang mga uplines natin na hindi naman kayo iiwan. Pagtutulungan natin to kasi nangyari na to, nagkaroon na nangyari na to, yung ganitong senaryo na online ang lahat. At doon ako pumasok, no? Ano mo yon? Nasa parang mag 1 year na yung pandemic nung pumasok ako. Tapos, doon ako kumita ng malaki kahit nasa bahay lang. Okay, so kung nangyari yan before, hindi yan imposibleng mangyayari ngayon. So, ano lang tayo, wag na tayong mag-worry, trabahuhin na lang natin. Okay? Kasi andyan na yan. Sabi nga ni Apali sa akin kasi alam nyo, humuhugot din ako ng lakas kay Apali. So lagi niya sinasabi, andyan na yung gera, wala na tayong magagawa dyan. Ang gagawin na lang natin is kung ano yung makakatulong na malaki, paano tayo, ang tawag dito, madagdagan yung income. Kasi kung aasa ka lang sa sweldo mo, sa sweldo natin dito, or siyempre mga empleyado, yun yung nakakatakot. Kasi anytime pwede magsara yung kumpanya. 'Di ba? Paano kung nagsara? Tapos hindi pa tayo nagsimula ng maaga. So, yun lang, no? Salamat, Ali, sa ganitong event na binigay mo and looking forward na mas mapalakas natin yung team natin. So, yun, pray lang natin na matapos ng lahat at saka wag na nating isipin, positive lang tayo. Salamat, Ali. Yun lang. Yun. Thank you, Ate Gladys. And
Ayan, no, by the way, si Ate Gladys is our resident leader, no, na nandun sa Abu Dhabi ngayon, and kausap ko siya kagabi. And yun, nakakatakot, no, nakakatakot syempre yung sitwasyon, lalo na pagka ang inisip na natin, what if ganito yung nangyari? What if biglang may ganito, sumabog yung ganito? So, sabi ko sa kanya, kung ang issue is hindi na talagang yung hindi ka na makatulog dahil yun na lang yung takot mo, eh umuwi na tayo, 'di ba? Yun naman yun eh. Ngayon, habang nandyan, let's maximize yung mga bagay na nandyan. Kasi kaysa iniisip mo yung bagay na baka sumabog, baka ganito, lalo na sabi niya, ang target daw ngayon ng Iran is mga bangko, no, financial institution, kasi nadali na nila yung pipeline ng mga gasolina. Yung Strait of Hormuz, hawak na nila. Hindi sila nagpapadaan doon. So yung financial naman ngayon ang ipipilayin nila. Kaysa isip-isipin natin yun, di ba? So, mag-zoom na lang tayo. Tawagan natin yung mga kakilala natin. Gawa tayo ng script. Paano natin sila mai-invite sa RBA? So, ganun din yung case. Kaya ko to kinikwento, guys, sa ating 52 na participants. Kung ganun ang case ni Ate Gladys, ng ibang OFW dyan sa ibang bansa, for sure, ganun din ang case, ang senaryo ng mga kaibigan mo doon, ng mga kamag-anak mo doon, ng pinsan mo doon, kakilala ng kakilala mo. So, ang kailangan lang is ma-reach out natin sila dahil wala naman silang control, tayo walang control sa nangyayari, pero meron tayong magagawa. Okay? So, yun yung message doon. So, sino pa ang gustong mag-share? Sino pa po ang gustong mag-share? Ito. Going once, next. Or may tanong, o sinong may tanong? Yan. So, for me, no, I'm happy to 52 participants, no, na at sa ating Zoom ngayon. Lagi natin tatandaan, no, in any case and in any challenges na meron tayo, and in any situation, whether it's good or bad, yung pag ninegosyo natin sa iPern, it will always be important yung ating energy, no, sa pag-zoom, whether it's personal or Zoom or tawag, kailangan maramdaman ng taong kausap natin yan, no? And pagka tayo ay sama-sama dito sa Zoom, na dun sa gagawin natin program yung RBA nga, ay sigurado ako, puputok yung mga income ng lahat na makikipag-participate. Agree o agree? Tama ba? So, nag-agree ka ba? Can you please type? Nag-agree ako, upline, di ba? Agree. Yan. So, si Ma'am Alma, no? Si Team Mahal, abangan mo ang pagpunta ng mga upline dyan sa Leyte, no? Kausap ko sa upline desk, and baka pumunta rin kami na upline Marky dyan. Ipunin natin, ipamalita mo, no, yung mga gusto, no? Mga gustong mag-iPern pa at gusto nilang gawin. Buuin natin yan, ayusin natin ulit. Palakasin natin ulit yan. No, yung grupo ninyo diyan sa Tacloban and Ormoc, no? Kung ano man. Pero most likely sa Tacloban ito, yun yung nakon ko na i-communicate sa akin. And very soon ito, siguro kung hindi this month, early April. Yan. So magkita-kita tayo diyan. So kung wala na mga tanong, abangan nyo, no, yung mga lineup natin, mga speaker sa ating mga parating na RBA. So, umpisan kagad natin yan. And solid ang mga upline ninyo.
Yun ang pinaka-importante sa ngayon. Tanong lang, affected din ba ang manufacturing sa pagtaas ng posibleng kakulangan ng petroleum product supply for the coming few months in case tuloy-tuloy ang war? Napakaganda ng question ni iPhone, walang pangalan ni sorry. So, of course, no? Affected, no? Pero ang maganda diyan is si iPhone kasi kung makakapunta ka dun sa gumagawa ng produkto natin which is Hizon Laboratory. And I happen to be one of the invited no ng Hizon Laboratory nang pumunta doon ng mga iPhone. Nakita ko no kung gaano kalaki yung facility niyan. By the way, ang Hizon sa mga hindi nakakilala, it's a 130 years old company. Si Ate Becca pala to eh. Ako yan, si Becca. Okay. So, it's a 137 years old company and pag nagpagawa ang naggawa ang iPhone ay pag nagpo-project ang iPhone is for years. Years ang dami nung kaya niyang ipagawa. Kung babalikan natin yung pandemic, mas mahirap 'yon kasi ito gas yung problema pero ang mga for example, kung ang raw materials natin ay galing sa Europe, 'di ba? And ang mga airline company or mga bus ay mga airline at mga barko ay hindi naman lahat dumadaan sa Iran, 'di ba? And sa Pilipinas lang naman yung walang reserve talaga eh. Pero alam nyo, kung babasahin natin yung ako for example, mahilig ako sa history, ang Amerika ang may pinakamaraming oil reserve. No? Bakit? Kasi meron silang sariling gasolina, hindi nila ginagamit, bagkus bumibili sila. Yun ang binebenta nila, yung binili nila. Marami silang reserve. So most likely, yung mga malalaking company no, na may-ari ng mga airlines, ng mga barko, is foreign. So, hindi naman yan Pilipinas lang. So, most likely, makakarating yung mga produkto natin dito. Tataas ba? Possible. No? Mawawalan ba tayo ng supply? Siyempre, hindi. Kasi lahat naman yan, sabi nga ni Sir Tom, may paraan. Pera lang ang katapat. During pandemic, ang galing nga ng ginawa nila Sir Tom. Kung sa mga nandito na nung pandemic, nung umpisa, wala talaga nakakarating dito. Kasi nga walang tracking eh. Pero nung may tracking na, open na yung mga kalsada para sa mga essentials, ang problema naman ngayon yung supply kasi sobrang lakas ng demand. But still, nagawan ng paraan yan through rationing system. At the same time, nang matapos yung rationing, unlimited na yung mga produkto natin. Kasi nga, marami tayong stock ng mga raw materials na ipapagawa. Sabi nga ni Sir Tom, pag nag-i-stock tayo, pinoproject natin 1 to 2 years to 3 to 5 years. Ganyan sila mag-project. O tinuro pa nga ni Sir yung alam niyo yung produkto, no? Halimbawa, pag hindi pa siya nakakapsula, may shelf life yon. Pag hindi pa siya napaprocess. Pagka pre-process na siya into a product, syempre nag-iiba ulit yung shelf life nun. Another ulit yon. So kahit mag-stock ka na marami, ang point is, hindi siya mag-expire ng yung parang iniisip natin na 2 years, 3 years. So ito, marami tayong stock, no? And of course, pagka yung few months yung sinasabi natin, wag naman sana umabot na 1 taon. Of course, anything can happen. That's why the best remedy pa rin is ngayon umaksyon na tayo. Kasi hindi natin alam pwedeng mangyari. Di ba sabi nga, lumang-luma na to. Kailan ka mag-aayos ng bubong mo? Siyempre, pag wala pang bagyo. Pag may bagyo na, hindi mo na kayang ayusin yun dahil pati ikaw liliparin na. Tama, mali. So ito yun. Classic application ito ng kasabihan na ganun. No? The perfect way na ayusin ang bubong is pag walang bagyo. Hindi katulad ng karamihan sa mga Pilipino, saka nagpupukpok pag lumilipad na yung yero. Mahirap yon. So, thank you Ate Becca sa iyong question. Sino pa po ang may question?
Going once. Going twice. Okay. Kung wala ng question, abangan nyo yung mga poster, mga line-up, at mag-invite na. No? Pwede nating simulan kaagad yan bukas, alas 7 ng gabi. RBA. Okay, so let's picture ourselves, no? Yung iba, pwede kayo mag-screenshot para may pang-post ka, no? Tag mo si Upline Ali, bagong-bago yung Rolex na Upline Ali, lalapit ako sa camera. Boy, ano pa ako ba sa taas? Ano nga? Ano pa nga ako ba sige, wala mo na. Hello, Doc Eunice, nakabalik ka na ng Pinas? Opo, nagjo-duty na uli sa McDo. Ito po. Kita-kita tayo dyan. Kay Doc Rita, nasaan ka ngayon? Hi, Apali. Hello, Sir Ryan, nandyan din siya. Buti hindi nag-static yung connection nyo. I mean yung voice. Minsan gano'n naghahalo eh. Mm. Hello, Upline Dina. Palakad-lakad ka dyan sa kuna. Abu Dhabi, Abu Dhabi ah. Oo, Ayun oh. Naghahanap ng prospect. Very good. Yung mga takot mabomba, kailangan yun na rekrutin mo. Di ba? Oo. Hello po, Pali. Hello, Ate Lourdes. Ako, kumusta ang latag nyo? Ano ka ba? Ayun na yun. Okay po. Nakano ka ba yung volume? Nakano yan. Hello po, Upline. Hello po. Hello po. Hello. hello po. Ganda ni Up Mildred, oh. Hello. Taas ng araw, ah. Okay guys, bye-bye. Thank you, Pali. Bye-bye. Bye po. Bye po. Ay, mapupunta Bye-bye ng po. office. Nandito ako. Bukas. Bye po. Thank Thank you. you, everyone. Okay.